Okay. Let's proceed. Classes of fire. Classes of fire, basic. Alam nyo naman yan. Yan. A, B, C, D, K. So, if it is ordinary combustible materials, guys tawag din minsan sa solid fuels are ordinary combustible materials. Yan siya. Then, liquid is B. Electrical component C. D is metal. And letter K is kitchen fire. Tama? Basic. Nasunog ang mantika. Anong class? Ha? Oh, kitchen na po. Liquid, B. Oh, di ba? Dinagdagan nyo na naman yung interpretasyon nyo na pag mantika nasa kitchen. Oh, tignan nyo. Pag mantika nasunog, B, liquid. Tama na nyo? Ang mantika nga nasunog sa pan nga ginalutuan, kitchen. Amo na siya. No? Do not assume unless otherwise stated, please. Nasunog ang pan. Okay. Akala ko kitchen pa din. Nasunog ang pan, wala namang qualification. Kung nasunog ang pan because of the burner. No, that's the time that you will answer kitchen fire. No, please. Huwag dagdagan ang isang tanong na hindi po sinasabi yung qualification. No, nasunog ang mantika, matek, liquid. Okay tayo? Okay na? Tagum, Davao, Digos, Binsaya, pati Takurong, kitchen. Ano? Liquid po ang mantika. Basta kung mantika, nasabi niya, nasunog sa pan, matik, nagluluto ka. And that's the time that you will answer kitchen fire. So these are the physical characteristics of fire. Ayan, 8 yan sila, 8. 2, 4, 6, 8. Apo. 8. We have temperature, specific gravity, vapor pressure, vapor density, boiling point, ignition, kindling temperature, fire point, and flash point. Yan. So, 8 yan sila. Again, 8. Temperature, specific gravity, vapor pressure, vapor density, boiling point, ignition or kindling temperature, flash point, and fire point. Okay, isa-isahin po natin. Temperature, basic. That is the thermal agitation. Ibig sabihin, kumukulo na. Ibig sabihin, mainit na siya or nag-angat na yung init niya. And you can measure temperature sa pamamagitan ng ating thermometer, basic. Naabutan niyo ang thermometer na may mercury pa? Yung ginaganon-ganon? Actually, pinagbawal na daw yata. Kasi nga po, pag nahulog po yan at nabasag, toxic po ang mercury. So ngayon, yung debaterya na. And part na siya ng inyong medical kit, basic medical kit pag na-hospital po tayo. Dati, hindi natin alam kung saan nila sinasawsaw. Diba? Kasi iisa lang yung thermometer. Ayan, specific gravity. Ito, medyo mahirap siyang intindihin. Sabi niya, ratio of the weight of solid or liquid substance to the weight of an equal volume of water. Okay. Paano yan? Pag ratio ang pinag-uusapan, okay. Pag ratio ang pinag-uusapan, di ba, number is to number. Tama? Ganyan ang ratio. Correct. Sabi niya dyan, umpisa natin. Specific gravity. Ratio of the weight of solid. Weight of solid is to, ano sabi niya dyan? Substance or liquid. To the weight of an equal volume of water. Apo. Ang una mong gawin, for example, ang bagay na to ay nagtitimbang ng 1 kilogram. Tama. Ngayon, ilalagay mo na yan sa dito, 1 kilogram. Tama. Ngayon, kukunin mo yung volume.
Nito. Tama? Tama. Apo. For example, this is a perfect square. For example, perfect square po siya. And ang side niya is, let's say for example, 2 centimeters ang side niya. Paano nga kumuha ng volume? Ha? Paano? Ha? Square. Volume is equals to cube root of the answer. Nanawa? Apo. Ibig sabihin, 2 centimeter cube. Tama? Apo. I-cube mo. Volume is equals to of this 2 times 2 times 2. Tama? Is ilan? 8 cubic centimeter. Tama? Okay. Ngayon, cubic is volume eh. Sir, paano po dati, sir? Sino naka-discover ng volume? Archimedes. Paano niya nalaman? Hindi nyo naman remember yung sinabi niya, Eureka. Hindi talaga, oh. Hindi talaga nila nalaman. Na, yung Eureka, I found it. Paano? Hindi niya po malaman dati kung paano daw isolve yung volume. Paano? Nung naligo siya, kasi ilang araw na siyang hindi naliligo, naligo siya sa bathtub na puno. Pagtusmaw niya, di ba, may naula, di ba? Ay, putang ina, amo to ang volume. Ang volume gali, ibutang mo ni sa puno nga container ka tubig. Ang nag-awas, i-measure mo kung pila, amo ng volume niya. Okay. So, ang sabi niya, paano daw yon? Okay. Kung ang volume niya is 8 cubic centimeter, hindi mo daw anay na ibutang dira nga 8 centimeter, cubic centimeter. Ang himuon mo daw, ari nga volume, itimbang mo liwat. For example, itimbang mo ni tubig man eh. Tama? Timbangon mong tubig. Kung pila ang result sini sa timbangan, amo tong ibutang mo dira. For example, tong gintimbang mo ni, ang iyang timbang is 500 milligram. 500 grams. Ang specific gravity sini kanay will be 1 kilogram is to 500 grams. Sir, lumalabas hindi. Hindi naman. Ang definition lang. Okay? Gin-explain ko lang kung paano. Ayan na siya, ha? Amo po na ang volume. Pero sa volume sa water, same. Huwag ka na mag-isip, tol. Baka isipin nyo pa susunod. Eto, ang 1 kilogram nga tubig, ang volume sina is, specific gravity nga, 1,000 ml. Or, 1 kg is to 1 liter. Matagal na napatunayan yan. Except lang sa nagbabari lang sa lagayan, ha? So, kung same container yan siya, same. 1 kilogram is to 1 liter. Pag tubig, basic. Si Diskaya ang may na-invento. Ano sabi niya? 1 kilogram daw po ng blue bills is equivalent to 1 million. Kaya nakita niyo sa Senate, tinitimbang na lang ang pera na i-distribute. Kapag sinabi niyang 5 kilogram yung binigay niya sa yung pera, 5 million na siya. Basta blue bills lang. Grabe, no? So, hindi na sila magganyan. Timbang. Pila gusto mo ka kilo? 100 kilo lang, ah. Pila to? 100 million. Okay, next. Vapor pressure. Vapor pressure, force. Basta pressure, force yan siya.
Kahit sa ballistics po ninyo, pressure is force. Basic. Density, syempre, pressure ng vapor. Opo. Density naman po, weight of volume of gas. Ayan. Vapor density, palagi yan, weight, yan siya, bigat. Pressure, force. Density, bigat. Boiling point, matik, tandaan, it should be equal to the atmospheric pressure para masabi mong boiling point na siya. So, ang palatandaan natin yan, kung equal na ang atmospheric pressure, nagabukal na siya. No? That is why, kung untaton mo ang pagbutang sang kalayo, maguntat man ang iya nga pagbukal. Kusgan mo ang pagbutang sang kalayo, kusog man ang iya nga bukal. So that is why, boiling point, na-achieve nyo na po yung tinatawag nyo na liquid is already equal to the atmospheric pressure. Ito na yung sinasabi ko kanina, guys. Ignition or kindling temperature is for solid actually. Kaya, pakilagay na lang po dyan, solid po yan siya. It is the minimum temperature para masindihan. Yun lang nang nilagay nyo. Pinakamababang temperatura para po siya ay masindihan. Nakuha? Opo. Mame-measure ba natin yan? Wala man tayong pang-measure. Wala man tayong thermometer na ilalagay mo sa fire na hindi masusunog. So, sino na nakakaalam niya? Yung mga tao nag-aaral ng thermodynamics. Yan. Sa kanina kasi, ang kailangan natin, oxygen. Tama? Oxygen, tama? Yes. Ilan? Ilan dapat? Para mag-start ang ignition? 21 is to sustain the burning. Ilan? 12, wala. Ha? 13, very good. Mag-start ng 13 hanggang 15, it can start already the ignition. Apo. Ngayon, specific tayo ha. Yan. Pag fire point at saka flash point, para naman yan sa tinatawag ninyo na liquid fuels. Apo. Fire point is the lowest temperature para manatili ang sunog. Fire point. Sinabi ko na yan kanina. If you sustain burning of a liquid or even a solid, in general, fire point ang tawag dyan. Pero kung specific ang tinatanong, liquid ang isasagot. Okay? Pag general yung tanong, fire point, mapapanatili ang sunog. Flash point, mag-start ng masunog. Ma-ignite na siya, matik, ito po ay flash point. Pag specific, it is intended only for liquid. Pag general, kasali po ang solid. Pag specific, kasali po pag specific, ignition and kindling temperature para lang sa solid. Pag general, kasali din ang liquid. Ignition or kindling temperature. Sir, ano naman po yung napapanatili na ng burning, na napapanatili niya ng burning ng kahoy or ng solid fuel? Ang tawag naman po doon is free burning stage. Yan. Ito, ignition lang kasi. Kapag yung fuel is solid at napanatili niya na po yung kanyang apoy, ang tawag naman po dyan is free burning stage. Free burning stage. Pag specific, liquid lang. Pag general, kasali po ang solid. Ayan. Okay na? Napa-research tuloy ako bigla kanina. Yan, makakalimutan ko, baka makalimutan ko pa. Aside from US versus Valdez, ang nagpatunay po niyan is, eto po, 1918, tama ba girl? Okay. Ito naman po ay people versus bond. Sinabi niya dyan na pwede pong gamitin ang previous decisions applying to the same case.
Ang tawag po kasi, sa pag-apply ng dating desisyon sa dating kaso, sa bagong kaso ngayon, nakapareho niya, is what we call stare decisis. Stare decisis. Stare decisis. Yan. Previous decisions of the Supreme Court may apply to the same case at present. Napa-research tuloy kami ni Jade. Diba, Jade? May trust issue kasi. Liquid. Bakit ganyan? Liquid. Chemical properties. FOEE. Fire Officer Entrance Examination. Yeah. FOEE. Fire. Galing din, no? F is flames, OX oxidation, exothermic reaction, and endothermic reaction. Okay, ano yan siya? Flame, basic, alam niyo na po kanina. That is the gas-phase combustion. Opo. Kaya nga po may space, kasi ang nasusunog yung gas. Kaya nga po yung fuel, solid, hindi mo po nakikita na nakadikit yung apoy niya doon sa kahoy mismo. Nakalutang yan because ang nasusunog po dyan ay yung gas. Oxidation. O, yung sinabi ko na rin kanina. Ang nagre-react, the fuel and the oxidizing agent or the oxygen. Oxidation. Exothermic reaction. Energy is released or it gives off energy. Nagre-release. Endothermic naman, nag-absorb. Again, ano nga yung principle niyan? Kailangan magkaiba. Differing ang kanilang energy. Kasi kung same ang energy, wala pong mangyayaring exothermic reactions and endothermic reaction. Kung same ng energy, wala pong hindi po magkakaroon ng reaction. Science na po mismo ang nag-explain, guys, ha? Hindi mo pwedeng pagsamahin ang parehong north or positive side ng magnet. Diba? Magkakalayo po yan sila. The same is with heat. Hindi mo pwedeng parehong energy yan. Yung isa nag-a-absorb dapat, yung isa naman nagre-release. Diba? Katulad ng sa relationship. Diba? Meron yung nag-a-absorb. Sino ba kadalasan unang nag-a-absorb niyan? Babae, lalaki. Pindi. Pero bulusanay. Ha? Bulusanay ta. Ikaw naman endothermic ah. Ako naman exothermic. Ikaw naman exothermic ah. Ako naman endothermic. Nan. Bigay-bigay lang. Hindi yung puro kayo libre. Ikaw naman minsan maglibre. Stages. Sa stages, guys, ito po yung major. Okay, pakilagay po dyan. Hindi ko na nalagay. Sige, ako na lang. This is your major stages of fire. Na-request kasi sa sa Tagum kasi, ni-request nila phase daw ang gamitin. Phase and stage, pareho lang po yan siya. Kaya phase ang nilagay ko. Yan. Incipient phase is the initial stage. Yan. Normal pa ang temperature and the pyrolysis products are almost water, vapor, and carbon dioxide. So, muusok pa lang, ang material na basa dapat mag-uga. No? Mag-uganay ang basa kay para masunugin siya sang taro. So that is the incipient stage, initial stage. Free, ito na pala yung sinasabi ko. Free burning stage. Ano naman yan siya? Na kung saan accelerated pyrolysis process takes place. At nagkakaroon na po dyan ng flashover. Apo. Ibig sabihin,
okay na ang kanyang pag-apoy. Naabot niya na ang kanyang peak na mag-apoy po siya. Lahat po yan magiging normal. Apo. Katulad po ng changes in the body. Apo. Diba? Next, ipauna ko na. There are changes in the body after death. Tama? Balan nyo man na siguro. That is what we call post-mortem. Post-mortem what? Post-mortem changes. Apo. Unang-una dyan, ang unang gagawin is magkakaroon ng pagbabago ng temperature. Tama? Lalamig ang bangkay. Pagkapatay, syempre, wala nang energy sa katawan mo eh. Under your forensic, mayroon po tayong skin electric current, no? Doon sa galvanograph ninyo. So, pag namatay ang tao, wala na rin yun. So, lalamig siya. Algor mortis. So, tama? O, pangalawa, pagkatapos po niyang lumamig, titigas yan. Matik. Diba? Parang ice lang din. Titigas yan siya. Certain muscles will stiffen. Tama? And that now becomes rigor mortis. Sir, lumamig pero matigas agad. Ay, it is because of the central nervous system reacted. No, nag-react siya nung namatay. It's because of shock. Accident. Tama? Tawag naman doon, instantaneous rigor or tinatawag na cadaveric spasm. Tama? Po, biglang pagtigas because of shock or the nervous system is affected. Okay. Next. Tumigas na siya. Magsisettle na ngayon yung dugo sa lowest part of the body that is in contact with the ground, lowest to the ground. Ang tawag doon, discoloration. Ano naman yun siya? Rigor, livor mortis. Tama? Dalawa yun siya, hypostatic lividity at saka diffusion lividity. Later, pag natapos na natin ang legal medicine. Sunod, pag tumigas, babalik sa pagkalambot. Tama? Ano yung pagkatapos magtigas, lalambot na po siya. Ha? Ang tawag? Ha? Flaccidity? Ha? Rigidity, matek, pagtigas. Tama? Flaccidity, lalambot na po ulit. At pag malambot na yan, nandyan na yung mga bakterya. Kakain na yan. Mate, ikaw na ngayon ay madedecompose na. Tapos, buto ka na lang. After 3 months, nakalimutan ka na sa mundo. So, habang naabot niya na po yung free burning, lalamig ulit. And that is what we call is smoldering phase. And that is what we call oxygen now drops to 13% or below, which a fire will not sustain its burning. Magkakaroon na po ng products of incomplete combustion at ang tatandaan nyo, dito po magkakaroon ng backdraft. Okay. Sir, pinagkaiba sir. Pinagkaiba sir. Basic. Ito lang tatandaan nyo dyan guys. Flash over versus backdraft. Okay. Itong dalawang yan, pareho po yan silang sudden and quick. Biglaan, mabilisan. Ang pinagkaiba niya, eto guys, palatandaan, baka mapagbaliktad nyo, itong palatandaan. Yan lang palatandaan. Sudden or quick, backdraft.
burning. Esa naman, ignition. Magsiga liwat, masunog liwat. Tama. Palatandaan. Backdrop, B. Base bala mapabaliktad mo, backdrop ko na. Ma-reignite. Hindi. Oo. Okay? Re-ignition or sudden ignition. Burning, backdrop burning. Please. Okay? Next. Ay, punyeta, ara manggali. Sulat-sulat pa ko, ara manggali. Nan. Flashover is sudden ignition. Backdrop is sudden and rapid or quickie burning. Okay, ito po siya. Nangyayari lang yan pag close ang area. Bakit? Because of the presence of the free and heated gases. Yan ang kanilang kino-consider bago mag-declare ng fire out. Okay? Pag nag-declare ng fire out, kailangan munang i-consider ang mga free heated gases na nasa closed compartment. Because these free burning gases or heated gases may cause re-ignition or re-burning. Sa backdrop guys, ang tatandaan nyo lang din na isa pa, if there is an improved ventilation. Okay. Kapag ka guys, no, napapaypayan yung mga baga, matik di ba? Yes. May tendency gid nga mag-apoy gid, maliwat gid ang burning. Diba ninyo? Kaya nga po, kapag ka nasa open space yan siya guys, wala mahimo ang fire guys kung kusog ang hangin. Labi na sa mga light materials, sa mga balay nga squatters area na wala gid na sila mahimo kung kusog ang hangin. Kaya nagasayang-sayang lang sila sa tubig nga ibutang kag pangpatay sang apoy. Ligid. Bite back. Ay, simple. Diba? Daw manog Kung talagang magalit yung ahas, hindi ba talaga yan magkagat? Pero kung maipit na siya, kakagat yan talaga. No? Yan po ang animal Talagang kakagat No? So ano yan siya? If the fire resists extinguishment, hindi siya napatay, nagkusog hinuon. What is the cause? Because of wrong extinguishment. Ano naman na siya? Paano na siya guys? Mantika nasulog sa pan, kaya nalipatan mo maglunod sa isda. Gaso-aso na. Paglunod mo sa isda nga prituhon mo, mag-apoy, di ba? Labi na nang may mga mantika, may mga taba-taba na mag-apoy, di ba? Hindi mo na mapunggan, binhimo mo, tinapunan mo ng tubig. Hindi kita pwede. Kaya nga man, magdako ang kalayo. So, ang tawag sila is bite back. And then, flash fire naman, dust explosion. It doesn't mean dust. It doesn't mean abog. It doesn't mean, abog, yabok. No? It doesn't mean yabok na siya. Ang ibig sabihin sino nagkakahoy pa sa bahay? Kahoy. Nagkakahoy pa.
May aras ang kahoy, di ba, nga nagaputok, nagalupok ng labi na kawayan nga buo na nang ipil-ipil na nagalupok na siya kag mangga. Labi na mangga, nagalupok-lupok na siya. Ang ibig sabihin niya na paglupok niya, nagtansik ang iyang parte. That's explosion. Ang baga niya magtalsik. No? Hapitan po na sa resort dati. No, tong kami naligo. Kay kusog abi ang hangin. Kusog man ang baga sang uling. Naglupok man karon. Wala na bantayan ba? Naglakat sa bag. Tingala ko lain ang amoy haw. Sunog na gali. Lapit gid masunog ang cottage. Mayad na lang kay hindi man. So no ginhimo sir, ano nga method sang extinguishment ang gingamit? Digit tanggal lang namo ng bag eh. Separation ang tawag sa okay. Stages. Ari naman kay specific stages naman siya. Kanina kasi, ito ay major. Yan. Sunod, are, specific naman siya. An example, nilagay niya lang. Ignition, the period when the four elements of the tetrahedron come together and combustion begins. No? Nasindihan. Nag-umpisa na. Growth, edi pagdako-dako na siya. Nagadako-dako na ginang fire, ang iyang fire plume or flame begins to form above the burning fuel. So as the plume develops, it begins to draw or entrain air from the surrounding space into column. And then it flash over naman po as a stage siya, as a stage. Hindi siya flash over as a dangerous behavior of fire. Pag dangerous behavior siya, are. Dangerous behavior. Pag specific stage po siya, that is in between growth and fully developed. Apo. Again, dapat alam nyo rin po yung title actually. Pag ito po ay tinatanong fully developed, specific stage sa fire, ang flashover is in between growth and fully developed. Pagka naman dangerous behavior, mao naman na siya. Sudden ignition. Wala na. Ang fully developed naman, tanan nga fuel nga ara dira nasunog na. Ano ginahimo mo kung wala na nagkakalayo ang imong kahoy nga ginasugnon? Pero may ara pa man, di ba? Itulak mo, i-arrange mo, liwat. So, may ara pa to, hindi pa to fully developed, hindi pa. Pag fully developed, guys, tanan na gin, nasunog na. Opo, syempre, nagkakalayo na gin siya. Kung nauubos na yan, hindi mo mapatsagan, ubos na ang kahoy nga ginasugnod mo, naging abo na, decay ng tawag dyan or decomposition. So as the fire consumes the available fuels in the compartment, the rate of heat released begins to decline. Amo na siya nga, dati kaya niya pa man pabukalan. Dito naghinay na, nag-abo na ang imong nga baga, ang imong nga kalayo, wala na, nag-abo na ang imong nga baga, hindi niya na kaya nga pabukalon ang imong nga tubig sa takore. So that is why, ang tawag sina, unti-unti na siyang nauubos. And that is what we call, in fire parlance, ang tawag dyan is decay or thermal decomposition. Amo natin itong ginambal ko gay na, oh. Amo na nang ginambal ko gay na. Tanggalon mo lang ang isa. Tanggalon mo lang ang isa. Ka-component sang fire. Matik na eh. Wala na gid sang sunog.
Tanggalon mo ang heat. Cooling. Tanggalon mo ang oxygen. Smothering. Tanggalon mo ang fuel. Separation. Gamit ka sang dry chemicals, istorbohon mo ang relationship sang tatlo, and that is inhibition or interruption of the chemical reaction. Walang na. Sana all naka-tablet. Mata lang. Naka-magnetic pen, ganun. Naka-paper matte display. Okay na tayo. Basic lang. Alam mo lang dapat kung ano yung tatanggalin mo. Tanggal heat, cooling. Tanggal oxygen, smothering. Tanggal fuel, separation. At istorbohon mo ang relationship sang tatlo, matik, inhibition, or interruption. Okay. Next. Okay, next. Agents. Ano ang mga ginagamit natin ng agents? Basic. Una, water. Siyempre, mo nang pinakagamit. Most commonly used agent. Ginagamit siya sa class A. Anong class A? Class A? Solid fuels. Not to be used on class C. Tanda na. Anong class C? Electrical component or electrical fire. Correct. Carbon dioxide. Ang tawag ko naman dyan is nonchalant agent. Yan. Tawag ko dyan, nonchalant agent. Na naman, hindi siya masunog, wala po siya nag-react with most substance. So, tawag sa kanya, nonchalant. At, alam nyo naman, ang delikado is electrical fire. So, best po siya sa mga electrical fire natin. Carbon dioxide. Dry chemicals. Sir, pwede ba na siya sa A? Yes, actually, pwede siya sa A. Kaya lang, sayang. Nga, maggamit ka sa dry chemicals, pwede man tubig lang kung A ang nasusunog. That is why, gibutang dara, that is best for Class B and Class C. Yeah. Ayan. Oo. Pwede siya. Anong pulos sang water height? 'Di ba? Example guys ha.
May nasunog dira o ang nasunog basurahan. Te may ara ka sang fire extinguisher nga dry chemicals. Diba? Ang nasunog lang man kahoy, dahon, plastic. Dry chemical gamiton mo. Sayang. Sayang. Ang fire extinguisher guys, hindi mo na magagamit after nagamit or nabuksan na po siya. So, you have to consume everything. So, ibig sabihin, dapat tubuson mo. Kaya man, magre-refill ka na yan. Mawawala naman ang pressure niya. Okay, nakuha na niya is magsingaw naman ang pressure niya kaya gipull mo na ang pin. Tinanggal mo na ang pin. Hindi abi na siya parehas sa fire truck. May ara siya sa pressure generation. Ang fire extinguisher, wala. So, dapat sumahon mo kag i-calculate mo man ang sunog. Kung kaya lang man sang tubig, tubigan mo lang. Sayang ang iyong fire extinguisher. Mahal pa naman. Dry chemical is mixture po yan siya ng powders and various additives. Para siyempre, mayroon siya, ma-impact mo siya, ma-flow, and repellency of the powder. Ang ginagamit niya po yan is inhibition. So water, ano yan siya? Ano? Cooling. Tama. How about carbon dioxide? Carbon dioxide, ano siya? Ha? Ha? Inhibition. How about dry chemical? Same lang din. Ayan siya. Yan ang gamit niya. May ara sang duha ka klase nga dry chemicals. We have multipurpose. Gamit mo is class A to class C. Okay. Dahil nga multipurpose. Yun nga lang, mas mahal. Yan. Kapag ka naman ordinary, for class B or class C lang. Naman, mas barat. Yun lang. Yan lang kasimple. Next. Dry powder. Ito naman tatandaan nyo sa dry powder. D. Dry powder. Dry powder. D. Sir, may dry chemicals kasi. Dry powder. Powder, dry. Letter D. Ang dami. For class D. Class D. Ano yan siya? Ginagamit ba yan siya, guys? Anong gamit ng dry powder? Ano yan siya? Cooling? Smothering? Separation? Or inhibition? That is smothering and or inhibition or interruption. Ito na. AFFF.
Yan ang mali ko, guys. Number 96. Set A. October 18, 2015. Kung nagtama ako dyan, tol, top 7 ako. Kasi, ang top 8 namin, 89.70. Ako kay 89.65 man. As in, salang. Na? Punyeta. What is AFFF? Maulang ng pamangkot. Wala ko man nabasahan. Ang choices, dalawa lang ginapagpilian ko, gid. Hindi gida siya forming, filming. Filming, forming, gida siya na foam. Apo. Dalawa lang. Aqueous o aqua. Abal ko, hindi ba na pwede wala tubig, di ba? Paano ka ka-create sang foam high kung wala sang tubig, di ba? Okay. Kaya ang gin-answer ko, buisit aqua na aqueous gali, amo gali na siya. Matubig-tubig na at tinanong yan ng aking estudyante. Oo, kana ko. Yung share ko sa'yo kanina. With 6% mixture. Sir, ang nakabutang sa amon nga notes, kag ang tudlo, sir, 94% daw ang water. Ginambal ko nga 6% ang water, how? Mixture mo, di, matik, 94% ang water. Daw, ano ka man? Diba? Amo ganin ng kisa, dapat maintindihan mo gidang English. Opo. So, paano ko ang minimorize mo 94%? Tama? Nga water content. Tikong ang pamangkot sa board exam, hi kay, how many mixture of this sa water? Diba? Te, ang choices dito, A, 6%, B, 94%. Ate, kaya ang na-memorize mo, 94%, 94% ang answer? Hindi, eh. Kung ang pamangkot, pila ang content sang water? Ano, 94. Kung mixture na siya, guys, mate, 6%. So, ano na siya? Guys, for class B, liquid. Liquid, guys, liquid. Ano ang gamit niya? Cooling, smothering, whatever. Ano? Cooling. Cooling yan siya. Pwede sa class B. Pwede rin sa class A. Pero mas effective siya. At sayang, may tubig naman, di ba? Ngayon, tandaan nyo, it can prevent flashback. Okay? Flashback. Halons. Halons naman, or hydrocarbons, or halogenated agents. Ano yan naman siya? Basic. That is, for interruption. Nakabutang na. So, pwede siya sa A to C. Pero mas effective siya sa B and C. Bakit? Simpleng-simple. Basta gani ordinary combustible lang siya, solid, tubig lang. Kinanglan mo lang yun sa tubigan. Okay? Sir, nasunog ang galon, sir, nga may gasolina. Kahit tungod, solid ang galon, yun sa gasolina, ito mo ang sulod niya. Di syempre, manan mo man dapat hindi siya pwede ang tubig. Kaya wala pulos kung butangan mo siya sang tubig. Wala na. Fire extinguisher. What is fire extinguisher? It should be portable. Dapat maalsa, dapat ma-move. Diba? Hindi pwede nga hindi siya ma-move. Okay? Opo. Ikaduha. No? Ano ang kaya niyang apoy? Isang fire extinguisher? Limited size lang. Hindi pwede nang dagkuan. Nasulong ng intiro nga balay. Yung fire extinguisher mo. Diba? Gamay lang. Limited size lang ito siya. And usually, ginagamit din ang fire extinguisher
Lalo-lalo sa mga fire equipments, electrical components nga nasunog. Okay. Liquefied fire extinguisher, it contains carbon monoxide gas. Pwede po siya sa Class A to Class C. Dry chemicals, yan na po ngayon. Actually, wala na pong bumibili ng ibang klase ng fire extinguisher. Dry chemicals na yan. Kasi hindi naman nakapag-aral ng CREAM yung iba. So, anong mangyayari? Kailangan niya pa bang magbasa? Aralin niya pa ba na para ito sa ganito, ganyan? Eh, may sunog na eh. Yun ang kinonsider nila actually. Kaya karamihan ngayon, or most, everything na. All fire extinguisher, more if any, no, most if any, sorry, ay dry chemicals na po talaga. Kasi nga po, ang naaapula po niya ay lahat na po ng klase ng fire. All classes of fire. Soda is prohibited. I don't know why. No. Hindi ko po alam kung bakit, pero under our rules, hindi po talaga pwede. Pinagbabawal po talaga ang soda acid. Opo, na fire extinguisher. And then sir, parang coke, soft drinks, parang ganun, soda eh. Mas may acid. Water mixed with sodium bicarbonate, which is yung soft drinks na sinasabi nila. Wala ko bakit bawal. Hindi rin sinabi yung rason kung bakit bawal. Hinahanap ko din, wala naman, basta Pilipinas, hindi niya man sinabi. Basta pinagbawal lang talaga sa Pilipinas. Basic. Tandaan, kung ano ang class, amo na po to ang class sang type sang fire extinguisher. Class A po na ang fire extinguisher, no? Ayan. Ayan yan siya. Class A na type para rin sa Class A fire. Pinagkaiba lang dyan E. Actually guys, wala na po yung K ha. Actually wala na po yung K. Kasi sa K, it's either ang masunog lang man diha kay solid or liquid. Opo. Pero nilagay ko na lang pa din, baka lang itanong din, no? Class K fire din siya. Pero ngayon kasi, combination na po yan siya. Class E na siya. Yeah. Okay. Class A combination. Okay. So, ano ang kailangan yung required markings? Kaya wag na wag bumibili sa Shopee. Ha? Kasi kailangan mo makita yan personally. Lalo-lalo na yung dalawang letter N sa dulo. Dakton. No, dakton, tandaan. Kailangan yung ma-scrutinize ang binibili po ninyong fire extinguisher. Ayaw pataka. No? Huwag ka magpataka na bili ng Shopee. Meron yan sa Shopee. Okay? Sige. Ano yan siya? DA is date of original filling. C is chemical content. Kung anong ginamit na content. Pero ngayon, ang ginagamit is dry chemicals po. Matik yan. T is type of extinguisher. Type of extinguisher. O is operation, instructions, and safe procedure in usage. Nandiyan na po nakalagay yung tinatawag nyo na TPAS. TPAS. Diyan po nakalagay yung TPAS. Okay? Pag sinabi mong TPAS, sa amin dati PAS lang. Ngayon, TPAS na sa inyo.
Dinagdag na po yung twist the pin. Hindi lang pull the pin. Bakit? Meron po siyang safety seal. Yan. And then, bakit ilalagay dyan yung name ng manufacturer and name ng dealer? Kasi, in case of fire breakout at hindi gumana ang inyong fire extinguisher, pwede nyo pong ibalik at ireklamo po yung fire extinguisher po. And that is what we call name and address of the manufacturer and name and address of the dealer. Palitan natin. Daktunana. Name and address. Ayan. Baka may manggaya kasi. Gayahin na naman tayo. Ma-post tayo sa online yan. Nagumagaya tayo ng abbreviation. Never. Okay ba? Yes. Next. General Operating Procedures and Fire Extinguishments. Alam niyo yun. Ang mga fire extinguisher kasi ngayon, doon sa lever niya, doon sa kanyang handle, may ara na siya sa nakatuyok na plastic na tiga. It's either yellow, red, depende kung anong kulay or blue. So, hindi mo gid siya ma-operate kung hindi mo gid tanggalon tong iya nga safety seal. So, kailangan tanggalon gid nimo to para mabutong mo ang pin. Daw bomba, bina siya. Now, ari na lang nakakita naman kamo sa fire extinguisher, tama? Mayroon naman kamo, di ba? Basic lang, amo lang na nakakita na kamo sa, syempre nakakita na, sir. Nakakita gid man kamo sa alcohol nga spray. Tama? Atong pindot mo pala or ginabutong para mag-spray siya. Yan po ang kung bakit kailangan mong hilain yung pin. No? Hindi po yan siya basta na lang squeeze mo po yung lever. Hindi. Bakit? Kung tataka ka, walang nabubuga. And then, aim the nozzle or outlet, ang iyang hose na nakapilit sa iyang alawas gyapon, kag squeeze mo ang handle. Basic. Anoon mo na? Anoon? Daw trigger mo lang. Kag sweep the nozzle sideways. Matik guys. Depende sa sitwasyon, ha? Example, Kaya mo lang ni kagamay ang bangag, Pare. Mo no sina. Tapos ang kalayo, pataka. Sabi ko nga, sir, paano kung up and down? Depende sa sitwasyon, common sense. Balaan mo nga pasaka ang apoy, ang kalayo. I-sideways mo. Bagtit ka No? Utok ba? Utok. Ang gamiton, utok. Sir, sideways tanan? Hindi kung sideways na, kalat ang apoy, i-sideways mo man, Di kung pasaka, gali. Amuhon mo man, Isa-isahon mo. Grabe ka na, mautok, no? Common sense. Basic. Huwag kang pabida-bida. Lalo na kung wala kang alam. Ang himoon mo, ngayon tabang. Okay? So, kapag yung fire
nag-spread beyond na po. Hindi mo naging kaya. Biskan, ano pa nga fire extinguisher mo gamiton mo? Hindi naging. Eh, hindi mo nalabanan ng apoy. Eh, kung ikaw si Sasuke, pwede eh. Suiton! Sabi mo eh. Pwede. Eh, hindi ka man ninja. Na. When firefighting, no avenue of escape. Anan. Huwag kang magpakahiro. Kung alam mo, wala kang lalabasan. Matik, barbecue kagid na part. Na, barbecue kagid. Ha? Kam. Wala kasing gamit. Nasunog ang balay nyo. May ara ka lang sa isa ka kabo nga tubig. Kabo pa kita. Kabo lang ang ara. Mano ka? Ang himuan mo, tawag ka sa bumbero. Diba? Para mag-abot ang fire truck. Hindi itong water truck. Matingalang yun ko sinama. Ang karga niya, hindi man kalayo. Nga fire truck. Ari man mga fire officer, no? Fireman. Ano ka mo? Apoy? No. Dapat waterman, no? San o ka maglaban? Basic. Gamay-gamay palang apoy na nawag ka lagi sang Bureau of Fire. Pagtawag mo, ubos na balay mo. Naman, kagamay-gamay palang ganitan eh, wala mo gin labanan, wala mo gin patay ang apoy. Wala eh. Kag may ara ka sang correct and appropriate firefighting equipment. Kag kabalo ka sang ginahimo mo. Dito nang nagkaon kami man. Kinapawan man yan. Oo, daw dira nga part. Oo. Actually, di naman gamay lang man tong apoy. Daw ano lang ba? Nag-short circuit lang man. Pagbutong niya ka fire extinguisher part, nakakandado mo. Kaya di ba uso ang kawat? Mahalabi na. Hambal ko, dapat balaan nyo kung diin ang susi, ma'am. No? Nangita pa sila sa kaha, sa drawer, wala gini. Pero wala man, wala man nagdayon. No? So, ang ginimo ko, sige na lang, kaya wala man kabalo. Wala na wala ko lagi napapangita tong susi. Gintutok ko na lang gid siya, ginliso-liso ko na lang tong tong fire extinguisher. Gitanggal. Pataas eh. Taas man gamay. Pundoy. Bal ko sayang mamba actually. Gamay lang nagamit. Kamay-gamay abi ang kalayo. Pero wag mo lang tatapunan ng tubig. Patay ka. Magkusogin na siya. Kaya abi, pag sunog guys, sa may lapit lang gani siya sa sa circuit breaker. Daw naglupok ang electric pan ba? Ang pagsaksak. Ba't daw hindi siguro niya kaya? Ambot ko nga nasunog ang saksakan. Nag-aso. Itong. Tapos baho. Sige na lang. Ang balak ko nagbaliktad naman ang nyo, ma'am. Circuit breaker. Okay na yan. Butangan daw yapon. Butangan. Ano imuan mo kung ikaw nasunog ka? Ano imuan mo? Stop, drop, and roll. Oh, wala siya. Basic. Ako na imuan mo. You stop, drop, and roll. Wala siya. Stop moving.
Kaya kung magdalagan ka, baw! Daw ginapaypayan mo eh. Now, drop to the ground. On your belly or on your back. Yan. On your belly. On your back. Na. Daw, ano na, may ara ba ka mo, ano? May ara ka mo sa, daw, form 4th year malaw. Ano tawag sa inyo? Survival. Acceptance? Dapat hindi acceptance. Ang acceptance yung first year. Ina-accept kayo as cream. 4th year na ka mo, i-accept gyapon. On your belly, on your back. Namo na kung magano ka mo. Pag mag-training na ka mo sa sunod, tapos dito na ka mo sa eco-eco. Kung last na wala, eco-eco. Wala nyo na. Ate, wala nyo magali. Escape and evasion na part. Wala gid ko na kulatahin sina dati mo. On your belly, hambal sa tong rebelde, itong mga kwan ba AI. Nag-on your belly man siya, sundalo ni. Kay kabalo siya. Hapon nga style sa to, kay DepEd ko, DepEd. Dakpan kami ba? Tama mo na. Kay dira, kung ang loyalty mo sa government is grabe ba? Sabi lang. Chun! Wala ba? Ako lang man ko sila eh. Naman. Kung naka-tension ka, di, ano eh, balaan niya na nga military ka. Military ka, ha? Wala mang reaction. Ano ka? DepEd, sir. Bakit nandito ka sa buke? ALS, sir. ALS. Yeah. ALS. Kala niya, magago niya ako. Kasi kapag nagsunod ka sa kanya, di ba? On your belly. On your back. Military ka eh. Ba't alam mo? So, pag nasunog ka, drop on your belly or on your back. Kasi, kung ara sa likod ang kalayo, di on your back eh. Common sense man eh. Kung ara sa tiyan, ara sa tumangan, edi on your belly. Kag mag-roll ka to smother the food. Pero kung ikaw mismo nasunog na, wala na. Fire, safety, design, and building. Wait lang, uminom lang ako ito. Wait. Wala pala gito siya eh. Wait lang ha, charge lang ako. Sa susunod mahabang Okay. Group A. Para yan sa ano, wala yan siya katalasan sa mga notes, review notes. Nilagay ko lang. Bakit? Malay mo. Pagbubumbero ang... Dali lang guys ha. Dali lang. Nandiyan na siya. Wait lang.
Yan, sorry po. Sorry. Oh. Okay, continue tayo. Ito siya, sinusunod na mga designs. Hindi niya, hayaan nyo na yung mga design. Pang ano yan, pang mga electrical engineer po yan siya. Pero ine-inspect po yan siya ng Bureau of Fire Protection po natin. Pag Group A ka, belong ka sa residential buildings. Sir, may residential pa rin sa Group B, sir. At 10 yung kaya niya, more than 10. Ano yan siya? Sir, sa Balay, 12 kami. Kaya ara si Hinablos, ara si Pinsan, danan. Ara si Lolo kag si Lola. Ang buot pasabot sa Group B ng residential is that one person should be one quarter or one room. Ibig sabihin, multiple dwellings na siya. Okay? Hindi po isahan. Kasi yung bahay natin, isang dwelling yan siya composed of maraming kwarto. So pag sinabi mo multiple dwellings, isang kwarto dapat nandyan na po lahat. Nandyan yung lutuan ninyo, whatever. Yan, katulad boarding house, ganyan yun siya. Kasali na po dyan ang boarding house sa Group B. Okay? Lagay natin. Boarding house kasali. Group C, Education and Recreation. Okay, example. Iski, isyo. Kasali si Iski, isyo. Yan, kasali siya. Ano pa? Recreation. Guys. Beer house. Kasi recreation yan siya. Sunod. How about institutional? Hospital. Ano pa? Hindi. Education siya bilong. Eto, school yan siya. Institutional, ano? Business na dito sa nasa E. Church. Okay. An example. E. Basta, nandyan po ang income. Basta income generating po siya. That is business and mercantile. Sa industry po, malakihan na pong klase yan. Nandyan na po yung manufacture company and other industries, industry-related na mga businesses. Katulad nung pinakamalapit dito sa atin. Industry ba dito? Meron ba? Meron ba sa Buluan? Ang balaan ko nga industry nga pinakalapit is Holcim. Holcim Cement sa may Davao. Bimeg, Bimeg, hindi yan Bimeg. Ay, talaga lang. Bimeg sa Jensan. Sa Cotabato naman, ewan ko basta gawaan yan siya ng PIDS. Harina. Harina galit. Ayan, dyan sa Davao. Storage and hazardous. Ano yan siya? Mga warehouse. Arm.
Yeah, yeah. Balal niya ba? Puwata, ginaw. Ano mo gali daw? Mga balay. Yeah, report. Batian ko gito mo. Apo. Eto naman. Less than 1K. Ano yung mga yan? Function halls. Gym. Kapag ka naman assembly occupant or assembly occupant niya naman is 1K or more. So, mga dako lang yapon siya. Function halls yapon, pero dagko na siya. Na sample is Araneta Coliseum. Arena. Yung kay Kibuloy. Sa inyo, sa sunod, baka may mag-top PICC. SMX Convention. And J. Others that are not mentioned from Group J, from Group A to Group I, mabibulong na po siya ngayon sa Group J. Okay? Next. Malapit na, malapit na. At least. Woo! Kasi excited na ako dito. Excited ako dyan. Traffic. Katawa ang mga tagabang mga Bisaya eh. Traffic. Kaya doon ko pa man ginawa. Okay, next subject. Traffic. Okay. Fire detection and alarm system. Una, heat detector. Ano yan siya? Basic. Ang kanyang nadedetect ay temperature. Nakadepende sa iseset mo. Kung sinet mo yung temperature niya dyan na 40 degrees Celsius, mag-a-alarm na siya. Okay, hindi mag-a-alarm na siya. Nakadepende sa sinet mo po na temperature na madedetect niya. Smoke detector, it can sense smoke. Pero guys kailangan kapag ka may smoke detector ka, hindi lang smoke detector, dapat may kasamang sprinkler yan. Yung iba kasi smoke detector lang talaga. Ano ngayon kung may smoke detector ka? Anong gagawin mo ngayon? So dapat may sprinkler ka din sana. Pero yung iba, hindi naman. Kasi yun lang yung kino-comply. Ito tandaan nyo. Pag sigarilyo, ma-detect niya. Pero pag vape, hindi. Wala pa ako nakitang smoke detector na na-detect niya ang vape. Pero sigarilyo talaga, ma-detect niya. Pero vape, siguro meron. Aeroplano, ma-detect niya. Kasi bawal talaga ang e-cigarette. Pero vape sa mga buildings, tinry namin eh. No, wala, hindi niya ma-detect. Yan, flame detectors, grabe na siya, mga advanced na siya. No, syempre, tingnan nawa. Kaya niyang i-detect ang ultraviolet at saka infrared light emissions. Di ba? Audible signaling device, mo na siya ang pinaka-all. Kanang press or push the button in case of emergency. As nasubong, may mga amo sina. Ambot lang ang SKSU. Nakasulod man kamo sa Tacorong Campus na, mga taga-SKSU na makasulod man gyapon kamo sina dira. Anong mga pagkakataon na nakakapasok kayo diyan? Kapag
Anytime pwede lang. Ah, hindi na kasi malaman. Okay. Diyan po kasi ako graduate. Hindi ganyan ang tsura noon. Ang dami-daming halaman dyan noon na yung ang tigas ng bunga. Yung miracle nila sinasabi nila. Yan dyan. Tapos, baha yan palagi. Baha. Yan, eskesyo. Yan. Tapos, dito sa library, ambot lang kung nakakayunan ng library nila dira. Ang library dati, may ara na siya sa ginatawag na audible signaling device. Ikapila na namon ginpindot, wala gid. Wala gid. Kag dira nakabutang tong in case of fire, break the glass. Punta silupin man eh. Kag wala sang rubber money. Paano mo to siya i-release ang iyang coupling hay? Kag i-release ang iyang nozzle. No, tiga-tiga. Pero subong abot lang, no? Guwapo naman ang eskesyo, hindi na parehas dati. No? Pero, balan yung taga-eskesyo. Dugay-dugay, magtabok sa kalsada. Daw tag-iya. Tandra, oh. Wow! Nagparid na siya. No? Wow. Ano ang uniform nyo na ngayon? Ini-insert or hindi? Pauso lang. Ah, okay. May course. Akala ko pauso lang. Okay. Pero daw Notre Dame ka mo? Daw ang Notre Dame, no? Daw eskesyo, ang kulay. Wala laging line color. Nadulang pagka Notre Dame nga checkered. Dati checkered ba na? And then, mas advanced na naman. Particle sampling detectors. Specific gases associated with combustion. Ano ang uniform nyo sa buong mga eskesyo? Green gyapon. Ama na. Ama ng pagka-green. Ano ka BMC? Din mga taga-BMC din. Ikaw lang isa. Dalawa ka mo. Ano yung mga LTO? Hindi mo? Mga LTO. No, mga... Abi mo kung aras sa dala, nagpupunta LTO. Wow. Grabe ba? Water sprinkler. Yan na siya. Dapat guys itatak sa utak bago mag-exam. 15 meters in height pataas at least. Yan. At least uy. Ayan. At least 15 meters in height. Required na po ang sprinkler system. Kaya lang, masyadong mabait minsan ang Bureau of Fire Protection natin, no? So, okay lang kapag hindi pa po naman ganun ka crowded ang isang city or lugar. Pero yung iba guys, lalo na sa mga Davao City, ganyan, sa mga crowded na po na urban areas, hindi ka po papasa, hindi ka po mabibigyan ng building permit kapag wala ka pong sprinkler system. Ngayon, may mga types ng sprinkler system natin. Apo. May tinatawag na wet pipe. Ayan. Sa wet pipe, guys, sa wet pipe system, sprinkler system, traditional siya. Pakibutang. Ang disadvantage siya, mabigat. Kasi daw tubog yapon siya sang tubig nga may ara na sa daan. Okay. Disadvantage 1, disadvantage 2. Bawal sa yes, very good. Bawal po siya sa mga naga-slow winter countries. Kaya bakit? Magtiga wala gini. Kung pero isipin mo rin, sa tingin nyo masusunog kaya ang isang building na nasa winter countries kapag tig-yellow? Hindi rin naman siguro. Pero yun ang nakalagay sa libro. No, dalawang disadvantage siya, mabigat, and it is not advisable for winter countries. Bakit? Mag-yellow po siya in case of fire, in case of emergency. Wala gini. Wala sang maggawas na tubig. Ano naman ang dry pipe? To address the issue of wet pipe, hindi mo sila dry pipe. Ano na siya? Wala sang nakastore nga tubig.
Na, so, paspas nga maggawas ang tubig kung may madetect siya nga heat or any alarm na mag-trigger sa iyaha. Pero pressure diyan siya ng air or nitrogen. Matek, so yupon niya gindayon ang tubig from the source para magawas gindayon. Pre-action. Ang maganda sa pre-action, or yung tinatawag nyo na two-step activation sprinkler system, two-step activation ginman siya. Paano? Makontrol mo kung may false alarm. Kaya kung once na, for example, vape, or ginapindot ang alarm, kung may mapakapindot ng alarm yan guys, kapag dry pipe kag wet pipe, kani nga building, entire building itself, mabasa gid na siya. Kag hindi gid mo na mapunggan asa hindi na may ara na siya sa limit nga oras. Let's say nakaset siya for 15 minutes. Hindi mo gid siya mapunggan for the next 15 minutes. Unlike pre-action, makontrol mo kung diin lang. Kung diin lang ang case ang na-detect nga smoke or heat, dito lang siya na-part. Kag, pwede mo siya mapunggan in case of false alarm. So, pwede mo siyang patayin. Let's say, for example, ara diri ang imo nga mga important nga files, documents. So, kung gamit mo wet pipe or dry pipe, pag once na nag-alarm yan, matek pa, basa ni tanan. Biskan, wala man diri ang imo nga important nga gamit or valuable na things. Samantalang doon, kung doon lang yung nasusunog, nandito yung important gamit mo, pwede mo yun lang ang iyong i-on ang kanyang sprinkler head. Ang pinaka-grabe guys kasi naka-open agad yung sprinkler head niya is yung deluge sprinkler. Ang tatandaan nyo lang talaga dyan, no, sa labas ang kanyang smoke detector. So meaning to say, the moment guys na may ma-detect siya sa labas na heat, may ma-detect siya na smoke, sa labas pa lang ng industriya, matik yan siya, mag-spray na talaga yung sprinkler ng deluge sprinkler. Bakit guys? Mas malaki, mas mahal yung pinoprotektahan nilang building eh. No? Kasi nga, industriya na po talaga yan siya. So, it is always safe for industries. Yun lang tatandaan nyo, pag ginagamit talaga siya sa industries, wala kang ginagamit ng mga ibang dyan na nasa labas. Maliban sa deluge sprinkler. Yun lang. Next. Ayan, ano naman. Kadalasan yan siya kulay blue na nasa gilid ng high-rise building or nasa likod ng high-rise building. Mauna na siya ang source. Other than sa source ang tubig yun sa mga kwarto or sa mga offices, no? Aside sina, may ara gid sang separate nga linya sang tubig para naman sa fire breakout. So sa standpipe and hose system, vertical pipes na siya. Vertical means ana, no? Horizontal, ganyan. Alam niyo naman siguro, di ba? Horizontal, vertical. Horizontal, H, higa. Horizontal. No? To which fire hoses can be attached on each floor. Usually yan siya guys, sa may pinaka-visible na area, nilalagay po yung nakalagay na break the glass in case of fire. At manandun na rin sa kanya yung button, alarm button. Ayan. Tapos nandun sa gilid niya yung, yung martilyo na pang-break mo ng glass. So, every floor, so kung 100 floor yan siya, 100 po ang imo nga hose system. Every floor dapat may arang nila siya. Standpipe and hose system na siya. X. Fire protection na po tayo. Ang kailangan nyo lang matandaan dyan na pinaka-importante is dapat makabisado po ninyo ang firefighting operations. Yun lang naman ang kailangan nyo makabisado talaga ang firefighting operations. Sa firefighting operations, guys, ang tatandaan nyo dyan is
Ang tatandaan nyo lang po dyan is Perry Cove Sex Off. Kahit hindi nyo na po maalala lahat, basta maalala nyo po ang Perry Cove Sex Off. Mapagkakasunod-sunod nyo na po yan siya sa pagdating sa board exam kung lumabas man yan siya. Okay, unahin muna natin yung fire protection. So, methods po siya, pamamaraan. Na kung saan, pwede mong mahinto, pwede mong maapula, at pwede mong makontrol ang mga apoy, ang mga sunog, no? Para maiwasan mo ang pagkalagas ng isang buhay or pagkasira ng isang property. So, methods siya. So, fire prevention naman po, these are measures, no? Safety measures. So, ibig sabihin yan, halos pareho lang po sila ni fire protection. Ang problema lang, methods yung isa, safety measures yung isa. Yung isa, protection, yung isa, prevention. So, ano mas maganda? Prevention. Kasi nga, it is better to prevent, di ba, than cure. Yun ang sinasabi palagi eh. Yan. And tandaan nyo din that the month of March is our fire prevention month. Yan. At yan na rin ang buwan kung saan sineselebrate din po ang araw ninyong mga kababaihan. Basta may fire gani, init na amon po ng adlaw, bulan sa kababainhan, no? Women's Month. Hindi ko yan siya makalimutan. Tuwang-tuwa yan si Mayor tsaka si Vice Mayor ng Tacorong. Kasi kapag Fire Prevention Month, guys, dito sa Tacorong ha, pag Fire Prevention Month, ang ma-assign po niya ng second week, second Monday of March is PNP, BJMP, ay hindi pala, BJMP lang pala. PNP ang una. Yan. Pag BJMP ang ma-assign dyan, ewan ko ba't ako ginagawang host dyan? Akong ginapa MC. Sabi ko, dami pang namang junior dyan, ba't akong gawin yung MC? Sige na lang. Kanang hubog ka pa malahaw, nalimtan mo. Tuwang-tuwa si Mayor. Yan, natalo kasi si, si Mayor Lechoncito. Ilan lamang niya? Sino Tacorong? Ilan lamang niya? Dako, Bon. Si Honorable Joseph George L. Lechoncito, DPA. Firefighting operations. Ito na siya. Ito na yung gagawin natin in case of fire. Actually, hindi lang po yan sa trabaho ng Bureau of Fire. Actually, yung mga volunteers, yung mga fire volunteers, guys, na tinuruan ng Bureau of Fire natin, no? Kadalasan, sumasama po yan sila. Sa Marbel, at least, di ba, ang KCC, may sarili po silang mga fire trucks. Hindi kakayanin yan ng hindi kakayanin yan ng Bureau of Fire Protection. Itong nasunog ang Lambayong, sunog ang palengke. Ang nagpunta pa dyan, taga-Tacorong, tsaka taga-Sultan sa Marungis. Grabe. Ika-2 beses na sunugan yung Lambayong, promise. Bahala na sila kung magalit sila sa sasabihin ko. Yung una, kila Alamilio, at ang likod sa munisipyo pa. Munisipyo, ara dito ang fire. Dati, sa sulod sang old nga munisipyo, may gate lang gamay, balay na nga nasunog. Wala gate. Wala tubig. Yun ang una. Di sipet na naman. Kaduha, nasunog ang bodega nila, balay gid yata, nila Bandigan. Diyan sa harapan ng kalsada mismo. Sus, flat ang truck. Ay, di po, tang-inanags ka. Nagreklamo yata sila eh. Hindi ko lang alam, hindi ko na rin tinatanong kasi syempre, baka masaktan pa siya, mabalik pa yung nakaraan. Si Ate Bibian. Isipin mo, lapit-lapit mo. As in, di lang siguro hasta draw sa yes. Oh, ang iya nga kalayoon. Lapit-lapit. Wala agit. Okay. Ito. Ay, nandyan naman pala. Sorry naman.
Oo pala kasi nga, pinalagay na lang din nila. Sabi ng mga student, nilagay mo na lang dyan sa slide, sir, yung Pericove sex off. Tandaan ha, please. Sana isa yan sa mga matandaan nyo pong matandaan po ninyong abbreviation. Ito pa po isa, sa Leia. Sa Leia guys, ito ang po tatandaan nyo. Hindi po pwedeng hindi lumabas to. Isa sa mga lumalabas talaga sa Leia kapag board exam ng Leia. Part ng police comparative. Comparative police or police comparative? Yan, basta ganyan. Remember nyo po ang IGCOA at saka EGCIR. I-remember nyo po yan siya, please lang. Ako na pong nagmamakaawa sa inyo. You can use this in Leia. You can also use this in Quran. Oo. And you can also use this in criminology na part. Yan. IGCOA at saka EGCIR. Ano yan siya, sir? Apo. Mayroon kayong, di ba, tinatawag na for legal system. Tama. Na-discuss naman yan sa inyo yung for legal system. Tama? Tama. Hindi ba remember? Yan yung mga common law system, civil law, socialist, Islamic. Yan ang pag for legal system. Pag court system lang yan siya guys, dalawa lang. Dalawa lang yan siya. Okay. Pag common law yan siya guys, tandaan, common law, ang tawag yan sa kanya ay adversarial system. Pag ito naman, inquisitorial. Pag ang tawag dyan guys court system. Dalawa lang pag court system. Pag sinabi mo kasi adversarial, basic lang. Pag adversarial, ano yan siya? Anong ginagamit niya? Innocent until proven guilty. Yung kabila naman, baliktad. Guilty until proven innocent. Ano siya? Ngayon guys, pag model naman yan siya, ang tatandaan nyo naman, pag model model. Ang adversarial guys, ang model niya is due process model.